Sa kada kumpanya o negosyo, parang laging may dalawang extreme na klase ng empleyado. Pareho silang pumapasok araw-araw pero magkaiba sila. Sa isang dulo ay yung empleyadong sobrang motivated, yung tipong kahit hindi bayad nag-OT. Kahit naka-vacation leave, sumisilip pa rin sa email. At kapag may meeting, siya yung laging may tanong. At ang malupit, siya din yung laging may sagot kahit hindi naman siya yung tinatanong. Kapag may problema sa sistema o sa process sa kumpanya, siya yung laging may naiisip na solusyon. Kahit minsan mema na lang, may masabi na lang, banat ng banat, may mahirit lang. Palaban lagi sa pagiging top performer at employee of the month. Akala mo nasa corporate Olympics at nakikipag-unahan sa gold medal. Hobby niya yung manood ng motivational content sa internet at tuwing weekend nag-iisip siya kung paano mahihit yung next target ng kumpanya habang nagpapahinga siya. Ito yung mga nasa hustle mindset, yung mga go-getter at high performer corporate warriors na tinatawag. At ang technical term sa kanila ay mga totoy bibo at mga bebang bida ng kumpanya. Tapos yung nasa kabilang dulo naman ay yung empleyadong sakto lang kung magtrabaho. Sakto sa segundo kung mag-login at super bilis mawala kapag oras na ng logout. Physically present sa mga meetings pero mentally iniisip niya kung saan siya magmimerienda mamaya. Hindi mo siya makikitang pumipetics pero hindi mo rin siya makikitang nag-e-effort ng sobra. Hindi siya pwedeng tanggalin pero hindi rin siya pwedeng bigyan ng award. Yung trabahong walang labis, walang kulang. Wala siyang pangarap maging manager o supervisor. Ang goal niya lang ay makasabit sa passing score. Kahit pasang-awa pwede na basta makaiwas lang sa coaching or sa warning or sa papel galing sa HR. Ang pinaka-importante sa kanya is matapos yung araw niya ng walang drama para may natitira pa siyang energy para sa pamilya o para sa hobbies niya at para sa buhay niya sa labas. Para sa kanya ang trabaho ay isang transaction at gagawin niya lang kung ano yung nasa job description. Sila yung mga tinatawag din ng mga invisible employees, mga quiet quitters or mga disengaged workers. Ngayon ang tanong, kung empleyado ka at nanonood ka nito, sino ka doon? Sige na, comment mo na. Tayo-tayo lang naman. Plano mo makakalam. Joke lang. Pero lilinawin ko lang gaya ng sabi ko kanina, extreme na example yung dalawang yan. So sila yung mga nasa magkabilang dulo. Kasi sa totoong buhay, karamihan naman ng mga empleyado nasa bandang gitna lang. Hindi naman lahat sobrang pabibo, hindi naman lahat gumibap na sa pag-i-effort. Meron dyan mga sobrang grind or sobrang ganado sa umpisa ng buwan tapos pag nakakota na, parang introvert na multo, hindi na nagpaparamdam. May iba naman, hindi naman sinasadyang magpabibo pero nagkataon lang na magaling talaga sila sa trabaho kaya sila yung na-promote. Meron ding mga empleyado na mukhang sakto lang magtrabaho pero paglabas sa opisina may sideline pala or may sariling negosyo na inaasikaso o kaya pag-uwi may inaalagaan palang magulang na may sakit. Mga ganun. So hindi tama na sabihin agad na tamad yung mga saktuang magtrabaho at yung nagga-grind, yung mga plastic, mga sipsip. Yung iba kasi gusto lang talaga nilang umasenso sa kumpanya at yung iba naman may ibang priority sa buhay bukod sa trabaho. Pero kahit karamihan ng mga tao nasa pagitan ng dalawang extreme na yan, maganda pa rin pag-usapan kung bakit nga ba may ganyan. Parang dalawang magkaibang mundo sa loob ng iisang kumpanya. Magkasama sa trabaho pero magkaibang takbo ng utak. Pareho silang pumapasok sa kumpanya pero hindi pareho yung tingin nila sa trabaho. Yung isa iniisip paano aangat sa posisyon, yung isa naman iniisip lang kung paano makakasahod ng hindi nai-stress. Sa mga taong nag-grind sa kumpanya, yung mga high-performing workers, madali namang maintindihan kung bakit. Una na dyan, meron lang talagang mga taong natural na competitive sa buhay at nadadala nila yung ganong mindset sa trabaho. At walang masama doon. Actually, yun nga yung gusto ng mga may-ari ng kumpanya at mga boss, diba? Yung mga empleyadong motivated at competitive sa trabaho. Kasi pabor sa management yan at mas nagiging natural na productive yung mga tao. Merong mga kumpanya na talagang ini-encourage yung pagiging competitive ng mga empleyado nila. Laging nakapaskil yung pangalan or naka-flash sa malaking screen yung top performer. May mga pa-awards, di ba? May best in ganito, best in ganyan, certificates at may mga pa-employee of the month. At syempre, kapag nakikita na masipag ka sa trabaho at nagbibigay ka palagi ng extra effort, malaking chance na makasama ka sa listahan kapag nagkaroon ng mga promotions at salary increase or mga bonus. Medyo mas secure ka din sa posisyon mo kasi pag nagkatanggalan o nagbawas ng tao sa kumpanya, well, hindi sa lahat ng pagkakataon. Minsan kasi unang natatanggal kung sino yung pinakamalaking sahod Pero mas may chance na maunang matanggal sa'yo yung mga saktuan lang magtrabaho, lalo na kung performance ang pagbabasihan. Kasi kung sino yung mas consistent na nagpe-perform, kadalasan yung mga mas mahirap palitan sa mata ng management. Siyempre, importante yan kapag may umaasa sa'yo. Kung halimbawa, breadwinner ka sa pamilya o kaya may pinapaaral ka, mahalaga yung job security at malaking tulong din yung mga salary increase at mga promotions. Tsaka ito talaga yung status quo Ito yung normal at yung parang standard na sistema sa halos lahat ng bansa sa mundo. 'Di ba? Ang ideal is hindi lang yung basta magtatrabaho ka. Ang expectation talaga ay dapat galingan mo. Ibigay mo palagi yung best mo para mag-excel ka. Kalaunan, mag-level up ka sa kumpanya. At sa totoo lang, ganyan din naman yung sistemang kinalakihan natin sa school, di ba? May mga lessons, may assignments, may mga tests at exams.
Tapos lahat tayo may grades. Kailangan mong pumasa, yes, pero hindi naman pinupuri yung pasado lang kasi yun naman talaga yung minimum requirement eh. Mas mataas pa din yung tingin sa honor student. Mas maraming recognition yung top performer, mas malakas yung palakpak ng valedictorian. Isang tawag din dyan ay yung culture of excellence or yung meritocracy. At hindi aksidente yung ganyang setup. Yung modernong school system kasi natin ay nabuo at lumawak nung panahon ng Industrial Revolution. Yun yung time na kailangan ng society at ng mga negosyo ng mga taong marunong sumunod sa schedule, marunong tumapos ng task or gawain, at kayang magtrabaho sa isang organisasyon na may sistemang nakalatag na. Kaya halos lahat tayo, lumaki na sanay sa mga deadlines, attendance, performance evaluations. Sanay tayo na sinusukat yung kakayahan natin against sa ibang mga estudyante. Kaya pagdating natin sa trabaho, halos pareho din yung expectation sa atin. Maging masunurin at competitive. Pumasok ka sa oras, gawin mo yung trabaho mo, galingan mo at magpakitang gilas ka para may reward ka, may increase, may recognition at promotion. So, kung gano'n naman pala, bakit may mga taong hindi sumusunod sa ganyang pattern at saktuhan na lang kung magtrabaho? Bakit may mga empleyadong huminto na sa paghabol ng awards at promotions? Ginagawa na lang nila yung trabaho nila pero wala ng extra effort. Actually, mayroong mga malalaking research firms na gumagawa ng pag-aaral tungkol dito at nakita nila na karamihan naman daw nagsisimula sa bagong trabaho na highly motivated at ganado. May isa pang study na nagsabi na nasa 85 to 90% daw ng mga empleyado ang nag-uumpisa na desidido na maging high performer sa kumpanya. Pero totoo din na may mga tao lang talaga na natural na mababa yung drive sa buhay at hindi gaanong ambitious at kontento na sila na matapos lang yung trabaho, hindi na sila nagpapakapagod na magbigay ng sobra sa kinakailangan. Pero nga, base sa mga pag-aaral tungkol dito, hindi sila yung majority. Karamihan pa rin sa mga empleyado nagsisimula sa trabaho na motivated, puno ng pag-asa at gustong patunayan yung sarili nila. Kaya sigurong magandang tanong ay kung dati silang ganado sa trabaho, bakit sila nawalan ng gana kalaunan? Well, iba't iba yung dahilan kung bakit bumababa ang motivation ng isang tao sa trabaho. Siyempre, isang reason ay yung natatapos na yung tinatawag na honeymoon period. Diba sa umpisa naman talaga ng maraming bagay sa buhay mas mataas yung excitement level natin, diba? Pag may bago tayong hobby, bagong gadget, bagong relasyon. Pero habang tumatagal, nasasanay na tayo sa bagay na yun at nababawasan na yung excitement or yung motivation natin. Parang yung mga joke tungkol sa New Year's resolution na swerte na daw kung umabot ng February, di ba? Tawag din dyan sa psychology ay hedonic adaptation or hedonic treadmill. May video din pala ako tungkol sa topic na yan. Ito yun, no? Panoorin nyo na lang kung interesado kayo. At aminin na natin na hindi lahat ng trabaho ay makabuluhan or nakaka-inspire gawin. Meron talagang mga trabaho na kailangan lang may gumawa at may mga taong kailangan lang talaga ng pera para mabuhay. At walang masama doon. Ganun lang talaga. Pero kahit gaano pa kaganda yung trabaho mo sa tingin mo or kahit gaano pa kalaki yung kita mo sa umpisa, darating yung time na magiging ordinaryo na lang sa'yo yun at magiging paulit-ulit na routine. At natural lang din na halos lahat ng trabaho, paulit-ulit at same-same yung gagawin mo araw-araw. So kahit gaano pa siya ka-exciting nung una, kapag tumagal ka na sa ganung routine, nakakaumay at nakakapagod din talaga at some point. So, parte talaga yung pagka-bored sa kahit anong paulit-ulit na gawain. Isa pang dahilan ay yung dumarating yung isang tao sa ibang stage or yung yugto ng buhay. Lalo na kapag may pamilya na or mas marami ng responsibilidad or medyo tumatanda na. Usually kasi pag medyo bata-bata pa, mas career-focused or mas gigil sa promotion, sa career growth, sa mga awards, recognitions. Pero minsan dumarating yung punto sa buhay na mas nagiging importante na yung oras sa pamilya, yung kalusugan, peace of mind, at stability. So sa ganyang sitwasyon, hindi galit sa kumpanya or problema sa trabaho ang dahilan ng kawalan ng extra effort ng isang empleyado. Nagbabago lang talaga minsan yung priority sa buhay ng isang tao. Tawag din dito ay yung self-preservation or boundary setting. Kasi sa totoo lang, hindi naman unli yung lakas at energy natin. May limitasyon yan, lalo na kapag mas may edad ka na. Mas ramdam mo na yung epekto ng puyat at pagod. At minsan, kailangan natin magdesisyon na protektahan yung isip at katawan natin sa burnout or pagkaubo sa trabaho. Kaya may mga tao na nagiging mindset nila is magtatrabaho lang ako na maayos pero hindi ko hayaang kainin na ng trabaho yung buong buhay ko. Isa pang dahilan kung bakit kumigive up na yung mga ibang empleyado sa pagpapakitang gilas ay yung mga negative or yung masamang experience sa kumpanya na unti-unting lumusaw ng kandila ng energy nila sa trabaho. Gaya ng sabi ko kanina, marami sa mga sakto na lang kung magtrabaho ngayon ay dati ring bida-bida or bibo sa office. Dati ring hindi marunong tumanggi sa dagdag na trabaho, nag-overtime kahit walang bayad, nagsasacrifice ng lunch break, at minsan pati weekends nila. Pero nung na-realize nila na yung ginagawa nilang extra effort at yung malasakit na OTTY na imbis na masuklian ng mataas na sahod o posisyon,
Kadalasan dagdag na trabaho lang na walang dagdag na sweldo ang napala nila. Yung tipong dahil isa kang dakilang empleyado namin, eto ang additional na workload para hindi ka maboard. Congratulations, keep up the good work lang. Aray ko. Alam mo yun, bukod sa pagchichismisan ka na nasipsip or bida-bida ng mga katrabaho mo, ikaw pa yung magiging paboritong utusan ng management kapag may extra trabaho na wala naman sa job description nyo. Wala naman guarantee na magkaka-salary increase ka o mapopromote ka kasi malamang maunahan ka pa nung katrabaho mong malaki yung hinaharap at sexy. Kaya iba, pinoprotektahan na lang nila yung sarili nila sa chismis, sa inggit at sa politika sa opisina at sa posibilidad na sila yung palaging aasahan kapag may extra na trabaho. So may mga natututo na mag-low-key na lang or iwas attention para mag-play safe na galawan na lang. Pinipili na lang nila maging tahimik at gawin na lang yung tamang trabaho para hindi sila mapag-initan at para hindi rin maabuso. Yan din yung tinatawag na learned disenchantment. Kumbaga natututo yung isang tao sa dating mapait na karanasan or sa pagkabigo. Kaya yung dating pabibo na oo lang ng oo ay nagiging mas kalkulado na sa bawat galaw niya sa kumpanya. Lalo na pag napatunayan niya na sa sarili niya or pag nakita niya dun sa mga katrabaho niya na mas matagal na sa kanya sa kumpanya, na yung extra effort hindi laging nabibiyayaan ng promotion or dagdag na sweldo. Kumbaga parang tumatak na sa utak niya na, ganun pala. Di isasakto ko na lang yung effort ko sa sahod ko para walang samaan ng loob. Kung ano lang yung nasa kontrata, yun lang ibibigay ko. Log in, trabaho ng sakto, walang labis, walang kulang, tapos log out. See you again tomorrow. Parang ganun na lang. Like mo na lang tong video na to kung nakaka-relate ka, ha? Anyway, kung napapansin nyo, karamihan sa mga dahilan na nabanggit ko so far ay nakafocus lang dun sa tao mismo. Personal priorities, sa pagod, sa burnout, o mga naging negative na karanasan ng isang individual. Pero ang problema, napakaraming empleyado sa iba't ibang kumpanya, industriya at kahit sa iba't ibang bansa na hindi lang dito sa Pilipinas ang nakakaranas ng pagkawala ng gana na magbigay ng extra effort sa trabaho. O yun nga, yung tinatawag nating quiet quitting or disengagement. Kasi kung personality lang or bad experience lang ng ilang taong dahilan, baka iilang empleyado lang din sana ang nakaka-experience niyan. Pero hindi eh. Ayon sa mga Global Workforce Studies ng Gallup, Gallup yung isa sa mga pinakamalalaking researchers ng behavior ng mga empleyado sa iba't ibang kumpanya sa mundo. Sabi nila, 20% lang daw ng mga empleyado globally ang masasabi na engage or totoy bibo sa trabaho nung data nila noong 2025. Ibig sabihin, 80% ang saktuhan lang at hindi nagbibigay ng extra effort. Kumbaga, sa bawat 10 taong makakasama mo sa trabaho, 2 lang dun yung totoong nagtatrabaho na game at dedicated talaga. Yung 8, nagtatrabaho naman. Di lang halata. Napaisip ako dun Ikaw, sa tingin mo, saan ka dun? At ang malupit dun, nakita din sa maraming research na yung pagkawala ng gana ng mga empleyado sa trabaho ay nagdudulot ng trillions of dollars daw na pagkalugi ng ekonomiya ng mundo taon-taon. Kasi daw kapag napakadaming empleyado ang araw-araw, saktuhan lang ang binibigay sa trabaho ay bumabagal daw yung negosyo, bumababa yung productivity at humihina din yung innovation. So bilyong-bilyong oras daw ng trabaho ang nasasayang, kaya umaabot daw ng trilyones ang nalulugi sa ekonomiya ng buong mundo. Kaya pwede talagang sabihin na global phenomenon to Kumbaga, malawakang pagbabago ng kultura o pananaw ng mga tao sa trabaho sa panahon ngayon. Meron mga nagsasabi na yung mga empleyado at mga trabahador daw kasi sa generation ngayon ang problema. Walang loyalty, palipat-lipat ng kumpanya, walang work ethic, walang tiyaga, hindi marunong mag-sacrifice, hindi marunong maghintay, gusto daw instant lahat makuha. Pero meron naman mga umaapila at nagsasabi na hindi raw pwedeng sisihin yung mga empleyado sa generation na to kung hindi sila ganun kaganado sa trabaho kasi yung pagka-low effort nila ay hindi daw yun yung dahilan ng problema. Kundi, yun daw yung resulta or bunga daw ng sistema na unti-unting nabubulok at ngayon ay umaalingasaw na. Ito din yung mga tinatawag na organizational at societal factors. Ito yung mga mas pangmalakihan na dahilan na naging parte kung bakit tumitigil na yung karamihan ng mga empleyado sa panahon ngayon sa pagbibigay ng extra effort sa trabaho. Isa sa pinakamalaki dyan ay yung hindi pagsabay ng taas ng sahod sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang tawag din dyan ay wage stagnation. Well, kung tutusin, kung i-adjust natin sa inflation, may mga produkto o mga bagay na mas nagmura na ngayon kumpara noon. Kagaya ng mga appliances, TV, washing machine, mga sapatos, damit, pati gadgets. Mas nagmura kasi mas bumilis na yung paggawa at mas bumaba yung production cost dahil sa technology at karamihan, minamass produce na sa China, sa Vietnam o kaya sa India. Kaya mas naging mura kumpara nung 1960s hanggang mga nung 1980s. Pero yung mga malakihang bagay na pwedeng maging life-changing, yung mga pag nakuha mo, masasabi mo talagang may na-achieve ka na sa buhay. Gaya ng lupa, bahay, education, healthcare. Pero pati din yung mga basic living expenses, yung kuryente, tubig, transportation,
Yan daw yung mga tumaas, yung iba nakasabay pero karamihan mas mabilis pa kaysa sa inflation ang tinaas. Eto, narinig nyo na siguro to pero ayon sa Ibon Foundation, nga pala yung Ibon Foundation ay isang independent research organization dito sa atin sa Pilipinas na nag-aaral ng ekonomiya at kalagayan ng mga Pilipino. Ibon kasi yung ibon or yung bird, simbolo ng kalayaan at paglipad at paghanap ng katotohanan daw. Kaya yun yung pangalan. Anyway, sabi nila, ang isang pamilyang Pilipino daw ay nangangailangan ng mahigit 1,200 pesos kada araw para mabuhay ng maayos at may dignidad. Tawag nila dyan ay family living wage. Ang problema, kalahati lang yan ang sahod ng ordinaryong empleyado sa atin. Kaya naman daw 70% ng mga pamilya sa Pilipinas ay walang ipon kahit 5 duleng. Kaya maraming empleyado ngayon ang hindi na nag-go the extra mile sa kumpanya kasi paano ka nga naman gaganahang magbida-bida sa trabaho kung ang kapalit ng 100% na effort mo ay 50% lang ng pambili mo ng grocery. Yung middle class dream na tinatawag parang naging middle class illusion na lang. Pero tignan naman natin yung katuwiran ng kabilang side. Siyempre walang sense tong video natin kung di natin babalanse yan. May sense dapat, kaya nga may sense pa minsan-minsan eh. Well, sa side naman ng mga may-ari ng business at mga grupo ng mga negosyante, sabi nila, mali naman daw na pinapalabas sila na sakim o kontrabida at yung mga reports daw na kagaya no sa Ibon Foundation ay napaka-anti-capitalist at masyadong pro-employee daw. Kasi kung titignan mo daw yung kabuuan, hindi lang naman daw mga empleyado o mga ordinaryong taong naapektuhan ng inflation. Pati yung mga kumpanya at negosyo, biktima din. Tinatamaan din sila ng pagtaas ng kuryente, pagmahal ng renta, ng opisina o ng building, yung mga raw materials at shipping cost, at kung ano-ano pang mga gastusin sa kumpanya. At kung basta-basta na lang daw sila magtataas ng sahod pero hindi naman tumaas yung kita ng negosyo, marami sa kanila, lalo na yung mga small and medium enterprises, yung mga SMEs na tinatawag, ang malulugi at mapipilitang magbawas ng tao, baka mas malala, magsara pa. Kaya yung mga empleyado daw na quiet quitter or yung mga saktuan lang kung magtrabaho ay pwede daw makasira ng negosyo kasi pwedeng bumaba yung quality ng produkto or ng serbisyo at dahil doon, pwedeng mawala ng customer o ng kliyente yung kumpanya at pag humina yung kumpanya, damay-damay yung mga empleyado pwedeng mawala ng trabaho at yung may-ari pwedeng malugi at magsara. Kaya sabi nila patas lang, quits lang kumbaga lahat naman daw tayo nahihirapan dahil sa inflation, huwag na daw kayong magreklamo. At kung iisipin mo may punto din naman sila, tama din naman yun na lahat apektado ng inflation. Pero sino nga ba ang talagang mas nakakaramdam ng hirap sa pagtaas ng mga bilihin at may paraan ba na malaman natin yan? Mahirap sagutin yan kasi komplikado yung tanong na yan. Pero siguro may isang pwede tayong tignan. Yung tinatawag na wealth gap. O kung gaano ba kalaki yung diferensya ng yaman ng mga nasa taas kumpara ng mga ordinaryong tao na nasa baba. At sa pagtaas ng inflation, sa paglipas ng panahon, sino ba talaga ang mas naiiwan? Kasi kung pareho tayong tinatamaan ng inflation, bakit habang lumilipas yung mga dekada, yung mga pinakamayayamang pamilya at mga CEO ay lalong yumayaman habang yung mga ordinaryong empleyado parang hindi pa rin makaalis sa treadmill. Takbo pa rin sila ng takbo pero parang hindi umuusod yung kinilalagyan nila sa buhay. Well, ganito daw kasi yan. Pag tumataas yung mga bagay-bagay, yung ordinaryong empleyado na umaasa lang sa sweldo, ay pag hindi sumabay yung taas ng sweldo niya, bumababa talaga yung purchasing power niya o yung mga pwede niyang mabili sa kinita niya. Pero yung mga may-ari ng negosyo, pag tumaas yung gastos ng business, pwede silang magtaas din ng presyo ng produkto o serbisyo nila. Hindi sa lahat ng pagkakataon kasi pag sumobra naman yung taas ng presyo nila, baka mawalan sila ng customer. Pero mas maraming paraan yung mga negosyo na makasabay sa inflation. Di ba nakita natin lahat yan nung nagmahal yung gas sa Middle East dahil sa gera? Sinong nag-absorb o nagpasan ng taas ng presyo? Di ba mga customer? Tayo. Hindi yung may-ari. So hindi talaga pareho ang epekto ng inflation sa lahat ng tao. Mas maraming paraan yung mga taong may assets, yung mga ari-arian, yung mga may negosyo, stocks or lupain para makasabay or makabawi sa inflation kumpara sa ordinaryong empleyado or mga middle class workers na umaasa lang sa sweldo. Alam niyo yung joke na meme na dumating yung boss sa kumpanya tapos nakita ng empleyado yung bagong sports car niya. Sabi ng empleyado, "Wow boss, ganda naman ng sports car mo, mukhang bago yan ah." Tapos sumagot yung boss, ay pansin mo pala. Salamat ah. Alam mo, kung magsisipag ka pa ng mas maigi, mag-overtime ka pa, at ibigay mo yung best mo palagi araw-araw sa trabaho mo, pag ginawa mo yan, sigurado ko sa susunod na taon. Ano yun boss, magkakaroon ba ako ng increase? Hindi. Makakabili pa ulit ako ng isa pang sports car. Ibang kulay naman para salitan, di ba? Kaya, keep up the good work. Siyempre, joke lang yan. Hindi naman lahat ng boss ganyan. At marami ding mga negosyante ang hirap din sa pagpapaikot ng pera sa negosyo sa panahon ngayon. Pero ang seryoso at hindi joke ay yung wealth gap at income inequality. At yan daw yung isang malaking part kung bakit maraming empleyado ngayon ang umiiwas ng magpakabibo o magpakabida sa trabaho. Kasi bakit mo nga naman uubusin yung lakas mo sa pagtakbo kung
Nasa treadmill ka naman ng buhay at hindi ka din naman uusad kahit anong gawin mo. Bakit ka pa magpapakapagod at magpapakabayani sa trabaho kung ganun din naman yung ending? Hmm, parang yun na yung video ko pero parang ang pangit naman kung tatapusin ko tong video ng ganito. Pero ganito na lang, ikukwento ko na lang sa inyo yung mga ilang natutunan ko sa pagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya ng ilang dekada ng buhay ko at baka may mapulot kayo kahit papano. Alam nyo, nung medyo bata-bata pa ako, ginusto ko ding ma-promote. May punto pa nga noon na parang nagmakaawa na ako sa manager ko sa dati kong trabaho nung hindi man lang ako na-consider sa promotion kahit pakiramdam ko, deserve ko naman kahit papano. Pero kalauna, napag-isip-isip ko at natanggap ko na rin sa sarili ko na hindi pasok sa personality ko yung maging supervisor or manager. Kasi hindi ako consistent na people person or extrovert or kung ano man tawag doon. Basta hindi ako yung taong madaling makagaanan ng loob. At siguro nakikita nyo ako dito sa channel na to, iba sa inyo, siguro natutuwa kayo sa akin. Pero syempre content to eh. Pinaplano ko yung mga sasabihin ko at madaldal ako dito kasi podcast style to. Pero sa totoong buhay, medyo weirdo ako eh. Minsan tahimik, minsan madaldal. Tawag nga sa akin ng misis ko, autistic eh. Tingin niya nasa spectrum ako, hindi lang na-diagnose eh. Pero seryoso, napansin ko kasi na dalawang klaseng taong madalas ma-promote. Una, yung sobrang galing sa trabaho. Pangalawa, yung magaling makisama. Ngayon, kung meron ka nung dalawang yun, mas maganda. May mga na-meet na akong ganyan, ang lupit sa KPIs, ang lupit pa sa PR. Bira yung ganun, pero nakakabilib yung mga ganyan tao. Ako, sa karamihan ng mga naging trabaho ko, sakto lang yung galing ko. Minsan sinisipag o sinuswerte na nagiging sobrang magaling, pero hindi ako consistent. At lalong hindi consistent yung pakisama ko. Minsan ganado ako makipagkwentuhan, pero kadalasan hindi. Madalas akong nagla-lunch na mag-isa at mahilig akong matulog kapag break. At ganoon talaga yung human nature. Kung kanino komportable yung boss at yung management, doon sila may tiwala. At kung kanino sila may tiwala, yun yung bibigyan nila ng mas malaking responsibilidad. O office politics ang tawag ng karamihan doon. Pero para sa akin, natural na psychology lang ng tao yun eh. Pero kung siyempre kasama din dyan yung bata ng manager, yung mga kumpare sa inuman o yung mga sip-sip na biglang umangat kahit walang alam, di ba? Ganun talaga, kasama yan sa realidad ng pagtatrabaho. Pwede kang magreklamo o magparinig sa Facebook hanggang gusto mo, pero hindi na natin mababago yung katotohanan na yan. Isa pang katotohanan na hindi mababago yung statistical reality na mas marami talagang hindi mapopromote kesa sa mapopromote. Kasi sa mga kumpanya, mas konti talaga yung mataas na posisyon kesa sa mga ordinaryong pwesto. Kumbaga, mas konti yung silya sa taas. Di naman pwedeng maging manager o supervisor lahat ng empleyado. Minsan kahit magaling ka pero kung wala naman talagang bakante, wala rin. Kaya factor din yung timing. Ganun lang talaga. Kaya itong number 1 na mapapayo ko, pag tumanggap ka ng trabaho hanggat maaari, umpisa pa lang, siguraduhin mong okay ka na dun sa initial offer na sweldo. Yung tipong sahod na kaya mong tanggapin ng buong puso. Para sa akin kasi bonus na lang yung increase yung promotion or yung awards. Hindi dahil ayoko ng career growth. Pero kasi ayoko na nakadepende yung pang-araw-araw na kaligayahan or peace of mind ko sa isang bagay na hindi ko naman control ng buong buo. Lalo na kung kagaya ko na hindi ka naman ganun ka-competitive na tao o hindi mo kayang maging bibo araw-araw para makasabay ka sa labanan. Malamang, madidisappoint ka lang. Para sa akin, kung dumating, salamat. Kung hindi, okay lang din. Hindi end of the world para sa akin. Kasi hindi maganda yung pumapasok ko sa trabaho na araw-araw bitter ka. Naranasan ko na yun, hindi okay, mabigat sa pakiramdam. Mas maganda yung ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo or nagbibigay ka ng extra effort dahil professional ka at matino kang tao at gusto mong matuto at magkaroon ng mas maraming options sa future. Hindi dahil umaasa ka ng kapalit agad. Mas okay yun mas magaang yung ganong mindset sa araw-araw. At pag dumating yung time na pakiramdam mo, hindi ka na umuusad sa kumpanya or feeling mo naiwan na ng inflation yung sweldo mo at hindi ka na nai-increasean, at least meron kang options kasi marami ka nang natutunan sa trabaho mo ngayon. Pwede kang maghanap ng promotion o salary negotiation, pwede ka din lumipat sa ibang kumpanya at mas may karapatan ka na mag-demand ng mas mataas dahil sa experience mo. Hindi madali yung mga ganyan desisyon pero depende lahat yan sa opportunities na magkakaroon ka at sa mga priorities mo sa buhay. Pangalawang natutunan ko, hindi mo laging kailangan ng mas mataas na posisyon para kumita ng mas malaki. May mga trabaho na kahit wala kang hawak na tao o posisyon, mataas pa rin yung pwede mong kitain. Ito yung mga tinatawag na individual contributor roles sa mga revenue generating or profit center ng kumpanya. Ito yung mga trabaho na direktang nagpapasok ng kita or ng kliyente sa negosyo. Nandyan yung sales, business development at marketing. Kaya minsan may mga nasa sales na mas malaki pa yung kinikita kaysa sa mga ibang manager or supervisor. Alam naman natin lahat na importante sa kumpanya yung profit or yung kita. Kaya mas valuable sa kanila yung nagpapasok ng pera. Pero hindi madali yung mga ganyan trabaho. Mas malaking pwede mong kitain pero kapalit niyan ay pressure. Kadalasan din may quota, may targets, palagi ka din marireject. At yung accountability, lagot ka pag mababa yung benta. Kaya hindi rin para sa lahat yan. Pero yun nga, kung gusto mong umasenso yung kita mo sa trabaho, ang importanteng tanong na dapat masagot mo ay yung
paano ba ako magiging mas valuable sa kumpanya? Pera-pera lang yan. At pagkasama ko dun sa mga nagpapasok ng pera, mas hayahay yung bayad sa'yo. Pero yun nga, iba din yung stress level. Mamimili ka lang talaga. Okay, at pangatlo, ito yung pinaka-importante para sa akin. Kapag nakahanap ka ng trabaho na magbibigay sa'yo ng balanse sa buhay, yung tipong kaya mong suportahan yung sarili mo at yung pamilya mo financially, tapos may oras ka pa rin para sa kanila at may natitira ka pa para sa mga ibang bagay na gusto mo. Yung kahit simpleng hobby lang or kahit manood ka lang ng Netflix kapag may nagustuhan kang magandang palabas. Para sa akin, asenso na yun. Success na rin yun. At kapag nakahanap ka ng kumpanya na nagbibigay ng magandang work-life balance na gusto mo, pahalagahan mo yun, alagaan mo, at ayusin mo yung trabaho mo. Hindi naman kailangan ikaw yung maging pinakamagaling sa trabaho, pero ibigay mo yung tamang serbisyo na hindi sinasacrifice yung personal na buhay mo. Share ko lang, naalala ko yung kwento ng boss ko. Dati siyang nagtrabaho sa isang malaki at sikat na kumpanya dito sa Pilipinas at nasa managerial position pa siya. So dream job talaga, laki ng sweldo, stable yung kumpanya at may titulo pa siya. Pero grabe daw ang pressure. Yung tipong araw-araw pumapasok siya nakabado kung may trabaho pa siya kinabukasan. Tapos sa sobrang stress, napapaniginipan niya na yung trabaho niya. Kaya kahit malaki yung kita niya at maganda yung benefits, kalaunan, nag-decide na siya na i-give up na. Kasi umabot na sa punto na hindi na worth it para sa kanya. Ay nako, buhay. Parang life. Eto last. Merong isang hospice care nurse. Ang ginagawa nila, sila yung mga nag-aalaga ng mga pasyenteng malapit ng mamaalam. Ito yung mga hindi na kayang gamutin sa ospital at malala na talaga yung sakit. Ang kadalasan ginagawa nila, pampakalma na lang tsaka pampaginhawa dun sa tao bago mategi. Tapos parte ng trabaho nila yung makinig at makipag-usap sa mga pasyente. At galing dun sa mga kwentuhan na yon, sumulat yung nurse na yon ng blog post sa internet. Naging libro kinalaunan. Tungkol sa mga pagsisisi sa buhay na narinig niya dun sa mga pasyente niya malapit ng mamatay. Ang title ay The Top 5 Regrets of the Dying. At ang interesting doon, sa lahat ng mga narinig niya sa mga taong malapit ng mag-goodbye, hindi isa daw sa kanila walang nagsabi na sana mas nagtrabaho pa ako o sana mas dinamihan ko pa yung overtime ko. Medyo mapapaisip ka, no? Kasi sa karamihan sa atin, malaking parte ng oras at ng panahon ng buhay natin ang i-spend natin sa pagtatrabaho. Pero pagdating ng ending, parang hindi siya ganun kaimportante. Ngayon kung curious kayong malaman, yung top 5 na sinabi ng mga taong malapit na ay ito. Siyempre tinagalog ko. Number 5, sana hinayaan ko ang sarili ko na mas naging masaya. Number 4, sana nanatili akong may komunikasyon sa mga kaibigan ko. Number 3, sana nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin lahat ng mga nararamdaman ko. At number 2, sana hindi ako nagtrabaho ng sobra-sobra. At number 1, sana naging mas malakas ang loob ko na mabuhay ng totoo sa sarili ko, imbis na sundin yung inaasahan ng ibang tao para sa akin. Grabe naman yun. Ay nako. Siguro ang magandang mapulot dyan sa mga yan ay hindi ibig sabihin na hindi mahalaga yung trabaho o yung pera. Importante yun kasi kailangan natin yun. Yan yung nagbibigay sa atin ng kabuhayan. Pero magandang reminder siguro yan na habang naghahanap buhay tayo, wag naman nating kalimutang mamuhay. Wag nating kalimutang na bumuo ng buhay na sulit balikan, di ba? Yung tipong mapapangiti tayo pag naalala natin yung mga taong minahal natin at yung mga taong nagmahal sa atin. Yung mga experiences na pinagdaanan at yung mga panahong naging masaya tayo at nakapagpasaya tayo ng ibang tao. At kung umabot ka sa dulo ng napakahabang video na to, sana nakatulong o sana kahit papano nalibang ka. At salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo tong video na to, meron pa akong mga ibang videos about mga experiences sa buhay, trabaho, success at failure, tungkol sa pera, technology, travel at kung ano-ano pa. Punta ka lang sa channel ko kung gusto mong mag-relax at makinig ng mahabang kwento na may sense paminsan-minsan.